Patuloy po namin kayong itinataas sa aming kalagitnaan. Sa kabuuan po ng aming selebrasyon, ngayong gabing ito, patuloy na kayo po ang aming itinatanghal. At wala nang iba, Panginoon, kung hindi kayo lamang ang aming itinataas sa aming mga buhay at sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. And a reminder to everyone to please put our phones on silent mode para hindi po tayo makaabala ng iba, and to bring us the Word of God this evening, Pastor Ronald Garcia. Magandang gabi po sa bawat isa. At sa gabi pong ito, alam ko po handa na kayo dahil nakatulog na po kayo kanina. Kaya po bawal matulog. No? Okay? Tayo po'y pinagpapalaan ng Panginoon. At palagay ko po kapag po kayo ay nag-expect ng pagpapala, hindi po kayo matutulog. Hallelujah. Kapag alam niyo po na meron kayong darating na bisita, meron mga silang dalang pagkain o meron silang dala para sa inyo, I believe hindi po kayo magpapahinga. No? Lalong-lalo na yung bagay na very special ay ibibigay niya sa inyo. Just take, halimbawa lang po to. Kung meron po kayong ka-business deal na ang halaga is 10 million, tapos signing of contract na lang 10 million, tatamarin ka pa bang tatayo? Tatamarin ka bang mag-commute o kung nag-commute ka lang? Tatamarin ka bang maligo? I believe kung alas 6 po yun, baka alas 4 pa lang, ready ka na. Go ka na. Because ang alam mo is 10 million is 10 million. Pero this is different. Yung pong pinagse-celebrate natin tonight, it's not about 10 million. It's about our life in heaven. It's our eternal life. It's about our God who gives us eternal life. No, kaya nga po tayo nandirito. Hallelujah. Kaya nga po patuloy po tayong sa mensahe po ng Panginoon, no, for this month, no, ito po yung pinaka-tema natin, believers with spiritual powers, no, hindi po to bato at sisigaw na darna, no, it's a power that comes from the Lord. Kaya nga po patuloy nating na-enjoy ang buhay Kristiyano because of the power of the Lord Jesus Christ. Hindi po tayo talunan. Tayo po ay we are powerful because our God is powerful. Hallelujah. Kaya nga po yung last Sunday po natin, it's about the power of the living Word of God. It's the living Word because yung author at yung nagsalita ay buhay. Hindi po siya patay. No, ito po yung pinagse-celebrate natin, why we are here right now, because we have a living God. At pag sinabi niya po, nangyayari. No, hindi po siya katulad ng tao at katulad ng katabi mo na kung anong nangako siya, hindi natutuloy, hindi natutupad. Pero ang Diyos kapag nangako, tinutupad ng Panginoon. Hallelujah. It's a living Lord. Actually, every time you are reading God's Word, sino po dito yung nananamlay, tapos po kinalabit ng Panginoon, just read my Word. I believe wala pong isang araw na hindi natin binasa o hindi po tayo nagbasa ng salita ng Diyos na hindi po tayo na-strengthened. Na hindi po tayo na-revive. Lalong-lalo na kapag meron pong mga insights ang Panginoon. Lalong-lalo na kapag yung salita ng Panginoon nanamnam po natin. No, na-digest po natin at naintindihan po natin. We are not reading God's Word because we want to have this knowledge. We are reading God's Word because we want to obey God in our life. Yan po yung dahilan. Hindi po yung to have knowledge, to debate, para kung may mga issue ay alam mong sanggayin. Hindi lang po yun. Tayo po yung nagbabasa ng salita ng Diyos because we want to obey our God. Hallelujah. Kaya nga po, it's living and active yung salita ng Panginoon because the author is still alive. Amen. So tonight, pag-uusapan po natin yung the powerful name of Jesus. Alam niyo po, gaano ka-powerful ang pangalan ng ating Panginoon? Kwento po.
na narinig ko. Meron pong isang Satan Church. Alam niyo mga Satan Church, nag-evangelize din sila. So meron po silang na-recruit. Tayo nga po, walang recruit eh. Wala tayong bisita tonight. Sana next Sunday meron. Hindi sana. Gawin natin na magdala po tayo ng isang tao ng maglilingkod sa ating Panginoon dahil di naman po nakakahiya. Dahil katumbas ng paglilingkod natin sa Diyos ay buhay na walang hanggan. Kinakahiya po ba yon? So doon sa Satan Church, meron pong bago. Nakakarinig na po ng salita ng Panginoon nito. At while they are worshiping Satan, dumating. No, nakita daw niya, pagod na pagod si Satan kasi si Satan is not omnipresent. Dumating. Napabulalas po siya ng Jesus Christ. Alam niyo po, sa bulalas niyang yon, si Satan daw nakita niya lumuhod. Nabulalas lang. It's a whisper. Okay? Isang maliit at mahinang tinig lamang na pagsabi ng Jesus Christ, lumuhod si Lucifer. Hallelujah. Hallelujah. Kaya I believe, kung kayo'y discouraged, at yung discouragement na yan, nagdadala si Satan, no? Hindi ang ating Panginoon. He wants us to be encouraged. Just whisper the name of Jesus. Just sabihin po natin, Jesus. 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 Kung sa whisper pa lang, lumulod na Satan, why? Kung sisigaw pa natin yan. Kapag sinigaw natin, Jesus, yung stronghold ni Satan sa buhay natin, nalalaglag yan. Hallelujah. No, there is power actually. The name Jesus is so powerful that we cannot contain it in a small box. Tapos sasabihin natin, Jesus. No. The name Jesus is the most powerful name given in heaven na binibigay sa atin ngayon. Kaya nga pag-aaralan natin tonight, no, huwag kayong matutulog dahil ang mga tutulog ay walang maiuwi. Hallelujah. At ang matutulog, ewan ko lang kung matutulog kayo. Because I believe whenever we are rejoicing the presence of God, ay hindi ko po alam kung merong nagre-rejoice na natulog. We are here because we are celebrating Jesus in our life. And that Jesus is alive. Amen. Kaya there will be a problem or there is problem with you if you are not really celebrating Jesus, rejoicing that you can worship Jesus in this place. No, may problema po kayo. Hallelujah. But as we study this word, I believe there is power na magmamanifest tonight. Hallelujah. Shall we pray? Father, as we study your word, as you encourage us, Lord, especially with your name, the most powerful name, Jesus. Ay, hindi lamang po namin maging kasangkapan nito, Lord, kundi mag-manifest po ang pangalang Jesus sa buhay namin, O God. Na maintindihan po namin, magamit po namin, at may task ka po namin, Diyos, sa aming buhay. Lead us, Lord. Give us wisdom. Give us knowledge as we listen and as we study your word. And allow us, Lord, to enjoy your presence tonight. Allow us, Lord, to enjoy your power tonight as well, in Jesus' name. And as I pray, Lord, there will be healing, salvation right now, Lord, na nangyayari na sa mga aking mga kapatid. Nangyayari na, Panginoon, pagpapalad, pagkilos mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, sabi po ng Matthew 7:21, not anyone who calls me Lord, Lord will be saved. Okay? It's not about how we call Jesus, no, na magliligtas sa atin. Tingnan niyo po, no, not anyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only who does the will of my Father who is in heaven. Lahat lang po na sumusunod. In verse 23, okay, sabi po na verse 23, then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evildoers. Alam mo, the word new right now, yung new or know, ang ibig sabihin po niyan, intimate relationship. Kaya, if you are calling Jesus as our Lord, see that you are doing His will. You are obeying Him. Kasi kung meron kang magandang ugnayan sa ating Panginoon, hindi ka pwedeng humindi sa mga pinagagawa ng Panginoon sa buhay natin.
Kapag nagbasa ka ng salita ng Diyos, hindi ka pwedeng aayaw if you have this good relationship. Kaya nga, I never knew you. Ibig sabihin, kung ikaw'y tumatawag na Lord, Lord sa ating Panginoon and you don't have this intimate relationship, sabi ng Panginoon sa'yo, away from me, you evildoers. Pagtawag pa lang po yan. Pero sa ating pagtawag, pinapakita na po natin yung magandang ugnayan natin sa ating Panginoon. I have this naging experience mo. Very down na down po ako. And hindi ko po alam kung anong gagawin. But I started saying, Jesus, 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 Jesus. Nagsimula po akong ma-revive. Because that name is so powerful. It can break even depressions. Yung addiction sa buhay mo, kaya niyang putulin yan. Kaya niyang sirain yan. Hallelujah. That's how powerful the name of Jesus. Kaya nga whenever speak Jesus in our life, may nangyayari sa buhay natin. Ito lang po. Gaano kayo confident in saying Jesus? Gaano po kayo confident? Pag tawagin niyo ang ating Panginoon na Jesus. Sa pagtawag pa lang po nun, na-establish na po yung ugnayan sa ating Panginoon. Sa pagtawag pa lang, nalalaman na po natin. Kaya nga po, hindi kayo po sanay sa pagtawag sa ating Panginoon, start evaluating yourself. Start reading God's Word. Hallelujah! Kaya nga po kung kayo nahihiyang magsalita na Jesus, no? Yung iba nga, wala maugnayan sa ating Panginoon, nagulat lang, Jesus Christ, ang tapang. Tayong may ugnayan sa ating Panginoon, parang di naman natin masambit ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi po ng Philippians 2:9-11, therefore, God exalted Him to the highest place. Okay. Pag sinabing highest place, ito yung pinaka, mataas. Okay? Ibig sabihin, exceeding na yan. No, grabing taas na yan. And gave Him the name that is above every name. Okay? And that name, Jesus, every knee should bow. May tuhod ka ba? Okay. Every knee should bow in heaven, on earth, and under the earth. No, ganito ka-powerful ang pangalan ng ating Panginoon. Okay? And every tongue acknowledge that Jesus is Lord to the glory of God the Father. Pag sinabing, and every tongue acknowledge that Jesus is Lord, this is celebration. It's not about yung, Jesus, parang sasabihin sa'yo, Sunday, gising ka na, Sunday. Okay? Parang hindi ka pa excited na magising. 6 o'clock ang service ngayon. Baka tulog ka pa. No? Sobra. No? Sabi nga, nung ako'y nagbabarko, tulog ng tulog, puyat. Kain ng kain, payat. Okay? Pero, pag naalala mo na, alam mong Sunday, kung meron tayong maganda ugnayan sa ating Panginoon, hindi ka na magdadalawang isip. Actually, Saturday pa lang, naka-ready na yung damit mo. Naka-ready na yung pang-offering mo. Yung iba, nag-online kasi ayaw niyan eh. Hallelujah. Amen? Kaya nga, it's a celebration. Kaya nga, it's a different story kapag yung pangalan ng ating Panginoon, hindi mo in-acknowledge as the highest name on earth. Kaya nga, hindi yan basta-basta binabanggit lang, no? Nang walang paggalang. Actually, it's a wonderful name na binigay sa ating Panginoon. You know the name Jesus from the word Jesus sa Greek and Jehovah sa Hebrew. Ang ibig sabihin po niyan, Yahweh saves. Or Yahweh is salvation.
Kaya it's complete. Kaya nga sabi ko sa iyo, kung hindi ka ganun ka-confident in saying Jesus in your life, hindi ka rin ganun ka-confident in having eternity or eternal life with Jesus sa oras na to. Hallelujah. Parang wala akong kausap. Okay. Kaya nga, it's not about yung pagtawag lang. It's about kung paano mo tawagin ang ating Diyos na meron kayang, you are excited actually because you have a good relationship with God. Hallelujah. Kaya nga, even in the Old Testament, sabi po ng Isaiah, turn to me and be saved all the ends of the earth, for I am God, there is no other. Okay, na-specify ng Panginoon nito. In verse 23, by myself I sworn, my mouth has uttered in all integrity. Ibig sabihin ng with all integrity, pag sinasabi ng Panginoon nangyayari, okay, hindi ka magdadalawang isip dahil may integridad na salita ng Panginoon. A word that will not be revoked, okay, dahil may integrity ng ating Panginoon. Before me, every knee will bow, by me, every tongue will swear. Okay? Ibig sabihin, as you swear, merong itong katapatan, may allegiance sa ating Panginoon. Tingnan nyo, kung sinabi ito ng Isaiah at sinabi kanina sa Philippians, sabi po ng Isaiah 48 verse 11, okay? Sa Isaiah 48 verse 11, kung merong New King James Version, sa New King James Version, sabi po niya, okay, sabi po niya, I will not give my glory to another. In Isaiah, sinabi niya, okay, every knee will bow and every tongue will swear. Okay? And in Philippians, sinabi po niya, and in that name, Jesus, every knee should bow. And every tongue will confess, okay, that Jesus is Lord. Ano ibig sabihin nito? Yung Diyos na nagsalita in the Old Testament, at ang nagsalita sa Philippians 2, 9 to 11, is the same Lord, is the same God, and His name is Jesus. Hallelujah. Sabi po na John 17:11, this is after po nagpahayag ang ating Panginoon, kasi po, Last Supper na po to, bago sila pumunta ng Gethsemane, nagpray po ang ating Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanyang Ama, I will remain in the world no longer, but they will still in the world. I am coming to you, Holy Father. Protect them by the power of your name, the name you gave me. Hallelujah. So that they may be one as we are one. Okay. Protect them by the power of your name. Then the word said, the name that you gave me. Ano yung name? Okay. It's the power of your name. Hallelujah. Alam niyo po, kapag malapit na mamatay ang isang tao, yung mga sinasabi niya, importante ito. Dahil ilang oras na lang, kukunin na siya, huhulihin na siya. And in few hours, the next day, ipapako na siya sa krus. Alright. In Matthew 28:19, no? Alright. Just to give you this information that we have one God in three persons. Isang Diyos, pero tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. But we have only one God. Hallelujah. Kaya nga, it takes faith, no? Para maintindihan natin yan, at para kunin natin yan, at para tanggapin natin, it takes faith. Kailangan ng pananampalataya. Kailangan ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Sabi po niya ng Matthew 28:19, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name, take note the word name, of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ibig sabihin yan, kaya nga po singular yan, isa lang yan. Hallelujah. Are you with me? Okay, basahin natin sa Acts 2:38. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Kakasunod po kayo.
for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Hallelujah. Parang nagulat po kayo sa mga nabasa nyo. This is God's Word. Amen. Hallelujah. Kaya ganito po ka-powerful ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Actually po, kung titingnan po natin ang pangalan ng ating Panginoon, it's a complete name. It's a complete. Kapag po tinanggap mo ang ating Panginoon, you become complete. Hindi lang sentrum ang complete. Okay? Tayo po ay complete if we have Jesus in our life. Actually po, kung kayo po ay, sabihin natin, sakto lang, but you have Jesus, I believe, you still have joy. Compared sa provided lahat, pero wala ka mang Jesus sa buhay mo, they're still missing in your life. Kaya nga, it's complete when you have Jesus. Kaya nga, the name of Jesus, the most powerful name, and we have salvation in His name. Alam niyo po, ito po yung napakagandang balita. Hindi na tayo mamamatay. There is salvation. Meron tayong buhay na walang hanggan. Because of the name of our Lord Jesus Christ. Sabi po ng Acts 4:12, there is no one else. So wala, pag sinabing no one, merong isa pa. Hallelujah. Pag sinabing no one, mag-isa lang. Okay, wala nang iba. Has the power to save us. Okay? And there is only one name to whom God has given authority by which we must experience salvation. Okay? Alam niyo po, bakit sinabi ni Peter ito? No? Kasi marami po ngayon, dahil nagkasala daw sila, takot sa Diyos eh. Papadaan na lang sa nanay. Meron, style natin mga Pilipino. No? Nagpapatulay tayo. Naghahanap tayo ng tulay. Namamadrino tayo. Okay? Pero sinasabi that there is only one name to whom God has given authority by which we must experience salvation. That is the name of Jesus. Hallelujah. Okay? Because, alam niyo po, pag binanggit niyo yung Jesus, kapag tinanggap niyo yung Jesus sa buhay niyo, ating Panginoon sa buhay niyo, actually, hindi lang po salvation ang pinag-uusapan dyan. Pag sinabing salvation, it speaks about preservation. It's about healing. It's about prosperity. It's about deliverance. It's about actually welfare. Hallelujah. Hindi po maramot si Lord at hindi rin po killjoy si Lord. Parang sinasabi nila, ayaw kong umaten sa Calvary Temple, ayaw kong magpa-member dyan dahil ang daming bawal. Marami po bang bawal dito? Alam ko, isa lang. Hallelujah. Kasalanan. Pero I believe, if we have this good relationship, hindi po tayo nananatili sa kasalanan. Tingnan niyo po, ano po yung liberating? Yung manginginom o hindi? Kasi po kapag ikaw ay manginginom, everyday gusto mo, parati ka lasing. Tama. Meron pa ditong nagiinom, tapos gumawa po siya. Hallelujah. Pero ito, kapag ikaw ay wala sa larangan ng paglilingkod sa ating Panginoon, wala ka dun sa paano ka sumunod sa ating Panginoon, ang tendency dyan, natatrap ka at nagiging addict ka. So, ibig sabihin, nai-imprison ka. Ano yung liberating? Yung sumunod sa ating Panginoon. Tama? So, sino yung mga malaya ngayon? Sino ngayon nag-enjoy ng kalayaan? Di po ba yung mga anak ng Diyos? Hallelujah. Kaya nga, walang bawal actually dahil sumusunod tayo sa ating Panginoon. Alam niyo po, kahit makakita kayo ng pulis sa likod,
kahit gaano sila karami, kung wala kang ginawang kasalanan, hindi ka matatakot. Pero kung alam mo, pumasok ka ng one way kanina, yan, one way po yan, pag ganun dapat eh. Kaya kung ikaw galing ng Calvary Temple, hindi ka dapat kakaliwa, kakanan ka. Katatapos mo lang mag-service, kumauli ka agad. Hallelujah! Kakanan ka. Okay. Ngayon, kung kumaliwa ka, pumasok ka, tapos may pulis, medyo, ito na lang. Ginaid ka ng usher. Umayaw ka. Ang tendency, habang nag-worship ka, naaalala mo yung usher, naku, kakaya doon sa usher. Pinaupo ako sa harapan, umupo ako sa likuran. Simple lang yan, simple lang yan. Okay? Pero eto, kapag sumusunod tayo, wala tayong linabag. All out tayo. Hallelujah. No? Kaya nga, the name Jesus is the most powerful name actually we can utter. We can use. Meron pong kwento si Pastor Francis na nangyari po sa Dapdap. For about 13 years na raw po yung babae, no? Single siya. She's about early 30s, ganon. For about 13 years, hindi po siya nagsasalita because possessed po siya ng demon. So yung demon, hindi niya pinasalita for about 13 years. At during his Bible study daw po, dumating po yung babae na may possess ng demonyo. At alam mong possess kasi mabaho. Kasi naamoy po niya talagang mabaho. Hindi nagsasalita. At nung sinabi ni Pastor Francis, sabihin mo yung Jesus, pangalan Jesus. Nung una, hindi na po masabi. Yung iba, nag-expect, kasi for about 13 years, hindi na po nagsasalita eh. Akala po nila, nagkaroon ng malfunction sa kanyang vocal cord. Pero sabi ni Pastor Francis, sabihin mo Jesus. Sabihin mo Jesus. Nung nagsasalita po siya, nasabi niya po niyan Jesus. Namangha yung lahat ng miyembro ng pamilya. Hallelujah. Nakapagsalita yung batang babae o yung hallelujah. There is power and that name, Jesus, is the most powerful name on earth. Kaya nga, there is salvation. Alam niyo po, ang pinakamasarap at masarap isipin o magandang isipin, tayo po iligtas. Because of Jesus. Hallelujah. No? Kaya nga, there is only one name given to which we must be saved. Ibig sabihin, kung wala si Jesus, walang kaligtasan. Dahil si Jesus, ang kaligtasan. Simple lang po yan. Kung wala kang Jesus sa buhay mo, wala kang kaligtasan. Hallelujah. Because His name is salvation. Hindi lang po yung pagtawag, kundi yung magandang ugnayan natin sa ating Panginoon. Kaya nga, kung ikaw iligtas, hindi ka nahihiyang magsabing o sumigaw o magsalitang Jesus. Anywhere. Kahit nagdadrive ka, hallelujah, you can shout, you can speak, you can whisper, you can say the name of Jesus. Hallelujah. Kaya nga, start saying Jesus. Hallelujah. Hindi nyo alam kung anong pag-pray nyo, just speak the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. No? The only name is given to us in which we can be saved because there is only one salvation or Savior of the world. That is the name of Jesus. Hindi yan pangalan ng kahit kung sino-sino ba. Yung iba, no, yung sa dati nating church, so sabi, hindi naman namin pinagpipray. Pero bakit meron kayong Holy Mary? Bakit yung La Pieta, wala? Holy Mary. Ba't meron kayong Holy Mary? Tapos sabi niyo pa, pray for us. Praise God, nandito na po kayo. No? Kaya kung ikaw ay naligaw sa Facebook, sa live stream ng Calvary Temple right now, makinig ka, huwag kang umalis. No? Sabi po ng Romans 10:9, ito, if we confess, meaning if we agree, no, with our mouth, or with your mouth,
that Jesus is Lord. Meaning, yung as you call Jesus as Lord, it's relationship. Okay. Saan ako? And believe in your heart that God raised him from the dead, you will be. Okay. And in verse 13, lipat po tayo in verse 13. Okay? And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. But wala yung Jesus, but Lord. Kasi nga, it's relationship. Hallelujah. Kaya nga, if you calls on the name of the Lord, you will be saved because meron kang magandang ugnayan sa ating Panginoon. Hallelujah. Okay? Dahil hindi lahat, sinasabi ng Matthew 7, hindi lahat na tumatawag, pero yung ligtas, ito yung mga tumatawag in the name of the Lord na merong magandang ugnayan sa Kanya. Kaya nga, kung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon, hindi ka dapat nahihiyang magsalita o tumawag sa ating Panginoon. Hallelujah. Di ba kapag in love ka, yung pangalan niya, parati mong napapanaginipan, parati mong nababanggit, parati mong nasasabi, ay, pagre-reserve ko ng pagkain. Di ba? Ako kapag nakakapunta ka sa isang magandang lugar, sayang, wala siya. Hallelujah. Di ba? Pero sa ating Panginoon, kasama kaya natin siya every day? Sa lugar kayang ito, kasama mo ngayon ang Panginoon? Hallelujah. In John 1:12 said, yet to all who did receive Him, ito yung mga tumangga sa ating Panginoon, to those who believe, ibig sabihin, you entrust, you have this confidence in calling His name, He gave the right to become children of God. Alam niyo, the Lord works in the premise of relationship. Parati ko sinasabi ito. Relationship. It's not about religion, it's about relationship. Kaya nga, anong dahilan ba tatawagin mo ang Panginoon at magpipray ka using Jesus' name kung wala kang ugnayan at wala kang intensyon na makapag-ugnayan sa ating Panginoon? Praise the Lord. Children not born of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. It's another word, born again. No? Kaya nga kapag tinanggap mo sa ating Panginoon, may pagbabago nangyayari sa buhay mo. Nagkakaroon ng spiritual rebirth. Yung mga dati mong ginagawa, hindi mo na ginagawa. Na hindi mo maintindihan. Because children of God, of course, sumusunod sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kaya nga, it's relationship. Okay? Sabi rin ng 1 John 2:12, I remind you, dear children, your sins have been permanently removed because of the power of His name. Sino ba hindi ka ba natutuwa at nagagalak na kapag tayo nakipag-ugnayan sa ating Panginoon, hindi tinitingnan ng Panginoon yung mga kasalanan ginawa mo? Because they are permanently removed. Hallelujah. Ibig sabihin, wala na yan because of the power of His name, Jesus. Because we are forgiven. No? Sabi po na salita ng 1 John 1:9, if you confess He is faithful and just to forgive our sins. Not just to forgive, He permanently remove. Hindi katulad ng katabi mo, na kapag may ginawang kasalanan yan, hanggang 10 taon, nauulit niya yan. Pinapaalala pa niya. Hallelujah. Sa kapirasong candy na hindi mo na ibigay sa kanya hanggang ngayon, tanda-tanda niya yung candy, pinagkait. Hindi. Binenta kaluluwa. Pero the Lord, hindi na niya ibabalik sa iyo yan. Ibig sabihin, permanently remove. Hallelujah. Sabi po ng Hebrews 8:12, mamaya, nandun din po yung verse na yan. Hebrews 8:12, I will forgive their wickedness and will remember their sins no more.
Pag sinabi ng, I will remember their sins no more, hindi niya na ibabalik ulit sa'yo. Kapag pinatawad na po tayo ng Panginoon, burado na yan. Hindi katulad nung katabi mo. Kunwari nagpatawad, pero sasabihin niya, wag mo nang gagawin ulit. Nakakasampu ka na. Bilang pa eh. Hallelujah. Tapos sasabihin pa niya, ilang anniversary na natin na hindi mo ako binigyan ng bulaklak. Eh wala naman talaga. Ni first anniversary, hindi kita binigyan ng bulaklak. Yun nga eh. Hallelujah. Kaya nga, tingnan po natin. Alam nyo, kapag gumaganda yung relasyon natin sa Diyos, gumaganda rin ang relasyon natin sa tao. Hallelujah. Amen? Gumaganda yan. No? Kaya kapag yung mister mo, yung misis mo, wala pa dito, yayain mo dito sa church. Para maging sweet. Para patuloy na gumaganda yung relasyon. Dahil kapag maganda relasyon mo sa ating Panginoon, ang gusto mong ma-please maging sa relasyon mo sa tao si Lord. Hallelujah. Amen. No? Jesus has permanently taken away our sins. Okay? Basahin po natin Romans 8:1 and 2. Romans 8:1 and 2. Therefore, there is now no condemnation. Wala na may susumbat sa iyo. Okay? Because your sins are already permanently removed. Hallelujah. There is now no condemnation. Wala na. Kaya nga kapag kinokondem ka si Satan, kinonfess mo yung kasalanan, of course, iko-condemn ka kapag patuloy ka sa kasalanan. Hallelujah. Pero kapag kinonfess mo yan, dahil you feel sorry, nagawa mo yon, dahil anak ka na ng nagawa mo pa rin, you feel sorry, tutulungan ka ng Panginoon to say no, sabi ng Titus 2:11-12, to say no sa worldly passions, okay? And because of your selflessness, kaya nga nagkakasala ang isang tao. Kaya nga sabi na, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Because through Christ, the law of Jesus, the law of the Spirit who gives life, has set you free from the law of sin and death. Pinalaya na po tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi rin ng Colossians 2:14, He canceled the record that contained the charges against us. Okay? He canceled the charges. Hallelujah. Para sinasabi, Panginoon, sabi ni Satan, manunugal yan. Nagsasabong yan. Humingi ng tawad eh. Hallelujah. O sige, tingnan ko sa record. Alam, sa langit may record. O wala. Asan yung mga kasalanan natin? Nailing it to the cross. Hallelujah. Kaya nga, if we have this good relationship sa ating Panginoon, don't worry. Pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Kaya patawarin mo na sarili mo. Hallelujah. Dahil sa pangalan ng ating Panginoon, we have this salvation, meaning, if we have salvation, our sins are forgiven. Hallelujah. Our sins are forgiven. Meaning, merong pagbabagong nangyayari. Hallelujah. Magkaiba yung, Lord, patawarin mo ako sa pornography. Patawarin mo ako, Lord. Nangalun niya ako. Kapag yun ang panalangin mo, and with all your heart, naniniwala ko, iiwanan mo yan. Pero kung sasabihin mo, Lord, bukas naman, walang pagpapatawad dyan, kapatid. Pero ito. Kapag nagtapat ka sa ating Panginoon, He is faithful and just to forgive your sins. Hindi lang yan. He will help you. He will strengthen you to overcome that sin. Hallelujah. No? Pangalawa, the name of Jesus is the most powerful name, and we have direct access to the Father. Hallelujah. No, the source of life. Meron tayong direct access. Pag sinabing direct access, it's a permission, it's a liberty or ability to enter, to approach or pass to or from a place or to approach or to communicate with a person or thing. Kapag sinabing access, ibig sabihin, meron kang maganda yung linya mo. Okay? Maganda yung ugnayan mo. Okay.
In other words, is entrance, entryway, in-way in, okay, means of entry, ingress, approach, means of approach. Sa Tagalog na lang, daanan. Daan. Paglapit, pagpunta. Meron tayong access. Hallelujah. Although, sabi nga ni Pastor Manny kagabi, although pwede ka pumasok dyan kapag pupunta ka ng sanctuary. Pero alam niyo ba na meron ding access dito sa gilid? Okay? Yung matatagal na sa church, nakadaan na yan. Kasi walang hiya na yan eh. Hindi. Kasi alam na nila yung pagsikot-sikot ng church. Kasi yung mga worship team ang mga dumadaan dyan, no? Para hindi tayo maistorbo. Kaso may mga miyembro din, nakakadaan na. Nakadaan na po. Sino hindi pa nakadaan? Mamaya pag-uwi niya dito, kayo dumaan. Okay, papunta po yan, lagosan po yan sa prayer room natin. Okay, kaya nga worship team, okay po yan because they lead us in worshiping God. No? That is the sanctity, yung ginawa po nila. So, pwede. Hindi lang dyan. Alam mo rin ba na meron tayong access dyan? Na kapag bumaba ka dyan, parang ang queen o king, kasi paikot-ikot ka dyan eh. Meron dyan. Okay? Ibig sabihin, it's an access, pero isa lang yung destination. Okay. Pero ito, seryosong tanong. Why do we worship God? Why do we worship God? Ganito po kayo mag-worship. Magiging seryoso po kayo sa pag-worship sa ating Panginoon kapag alam nyo that God has opened the door in the throne of grace to enjoy the presence of God. That is why we are worshiping God. Magbabago yung mindset mo sa larangan ng pagpurit, pagsamba sa Diyos kapag nalaman mo na binuksan na ng Panginoon para sa'yo. Yung langit, yung trono ng biyaya ng Panginoon. Ngayon, kasalanan mo na kung hindi ka papapasok sa pamamagitan ng pagsamba at pagpuri sa Diyos. Kasalanan mo na, binuksan na ng Panginoon. It's your fault kung hindi mo makukuha yung presensya ng Panginoon tonight. Binigay na ng Panginoon, but it's your will, of course. Hindi ka pipilitin ng Panginoon, pero binuksan na ng Panginoon. Kaya nga, it's an access. Kung hindi ka papasok, hindi ka rin makakarating. Kung hindi mo dadaanan, hindi ka makakapasok. But it's an open access. Kaya nga sabi ng Hebrews 4:16, let us approach the throne of grace with confidence. Why? Because we have Jesus in our life. Siya yung daan ng katotohanan. Siya yung daan ng buhay. Siya yung daan ng buhay. Hallelujah. He is the way, the truth, and the life. Kaya nga, let us approach the throne of grace with confidence. Pag sinabing confidence, hindi na nahihiya. Iba naman yung walang hiya. Pero hindi ka nahihiyang calling God as our Lord. Calling Jesus as your Lord. Though hindi ka nahihiya because you have this good relationship. Kaya nga, whenever we come in this place, ang gusto natin to have a good relationship, that's good. Pero if you are coming here para lang magpa-display, sayang yung damit mo. Sayang. But whenever you come in this place to worship God, dahil binuksan na ng Panginoon yung access ng Panginoon ng langit, it's your fault kung di mo pa ma-enjoy ang tunay na kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ephesians 2:18 said, and now, because we are united to Christ. Pag sinabing united, we have this working agreement. We both have equal and direct access. Diretso. Wag ka na dumaan kasi wala na ibang daan eh. In the realm of the Holy Spirit to come before the Father. No, before the Father. Okay. Ito pa. Ibig sabihin, ano yan? Declaration yan. No? Direct access in the realm of the Holy Spirit to come before the Father. It's a declaration. Okay? Hindi yun yung, meron ka na ugnayan sa ating Panginoon, you are working together with God, tapos sinasabing you are equal partners, pero nahihiya ka pa rin. Pero po, ang manyad ka, keng Ginoo, wala na kamang marine. Pero kapag nag-pray ka, tumingi ka ng mga bagay kay Lord, gusto mo pa yung genuine.
Hallelujah. Of course, God will give us the best na pwede nating ma-enjoy. Pero minsan, nagiging matapang lang tayo, pumasok sa presensya ng Panginoon kapag may inihingi tayo, pag may gusto tayo. Buti pa nga ang ATM binibisita. Pero minsan si Lord, taken for granted. Meron ba dito na nag-withdraw sa ATM, pumila ng mahaba, pagdating niya sa ATM, sinabi niya, wala naman akong gusto sa iyo. Gusto ko lang kumustahin ka. Kumusta ka ba, ATM? Hallelujah. Wala, di mo ba? Kaya nga, whenever we come sa church, sa sanctuary ng Panginoon, lagyan po natin ng rason. Hallelujah. Bakit po tayong masayang umuwi sa bahay natin? Ay, pastor, ako hindi. Ako masaya kapag umuwi sa bahay namin. Because alam ko, meron ka kong asawang mapagmahal na uwian na nandun sa bahay, naghihintay. Hindi ko maniniwala. Punta kayo sa bahay namin, magdala lang kayong pagkain. Pero kung alam mo na merong Diyos na naghihintay sa iyo right now, sa lugar na to, merong Kristo naghihintay sa iyo, anong gagawin mo? Ay, praise and worship pa, okay mo? Saan papunta? Sa church. Ba't ang bagal mo? Sa church kasi. Saan ka papunta? SM? Oh, kaya pala nagmamadali. Sale baka maubusan na po. Pero pag sa church, babagal-bagal. Bilisan mo, church na! Praise and worship pa lang. Bilisan mo! Offering na. Pag offering na, tapos na message Yung iba, iniiwasan na offering pagdating ng, pag iniwasan mo yung offering, doxology na. Dumating ka pa. Ito. Alam nyo, yung mga Hudyo, hindi po sila nag-worship sa ating Panginoon without having anything para sa ating Panginoon. Without something sa Panginoon. Sino tayo? We are just Gentiles. Hindi tayo chosen people ng Panginoon. Para lang pumunta dito at wala tayong ibibigay kay Lord. The fact, pinagpala na po tayo ng Panginoon. Huwag niyo sabihin, hindi kayo pinagpala ng Panginoon. Hindi kayo makakarandang dito kung hindi kayo pinagpala ng Panginoon ng pagkain. Ng kalakasan. Hallelujah. Hindi dahil sa talinuhan mo. Yung talino mo, binigay ng Panginoon niya sa iyo. Pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Kaya kung di mo gagamitin for His glory, walang kwenta yung katalinuhan. Tingnan mo nakita mo yung mukha mo sa salamin? Sabihin mo sa salamin, sa sarili mo sa salamin, sayang ka. Kung susunugin ka lang sa impyerno. Tama? Na-realize mo ba na meron tayong buhay na walang hanggan? Na-realize mo na yung mga bagay, material things, hindi kailangan ng Panginoon? The reason why we give, dahil pagpapalain tayo ng Panginoon. No? Hindi natin inaalala yung mga bagay sa mundo dahil yan ay iiwanan naman natin yan. Ang pinaka-importante yung relasyon sa ating Panginoon. Yung mga pagpapala, mga bonus na lang ng Panginoon yan. Pero yung kaligtasan sa buhay na walang hanggan, mamili ka. Ilang taon ka na lang mag-worship sa ating Panginoon, maglilingkod sa ating ilang taon na lang? Ba, pastor, bata pa ako. May mga inaatake rin na bata. No, may narinig ako, 31 years old, inatake. Alam mo ba yung last breath mo? Alam ko, bad breath ka, pero yung last breath mo, balago, hindi mo alam. Okay? Ngayon, ito, ilang taon ka pang maglilingkod sa ating Panginoon ng seryoso? Kapalit naman niya, buhay na walang hanggan. Sa Netflix nga, nakakapanood ka ng mga seryosong panoorin Basketball. Kapag nananalo nga yung crucial, nananalo yung team mo, 1 point, hindi ka nga makahihi Pero pagdating sa church, inghi ka, parati ka, babalisaw-saw ka. Hallelujah! No? Pag gustong-gusto mo yung panoorin, walang makaka-istorbo sa'yo, all eyes. Pero pagdating sa church, cellphone, pastoro na naman, no. Sigurado rin matudtudan naman, lalawin na kanyan. Hallelujah! Hallelujah!
So of course, sabi niya, to come before the Father. Ibig sabihin, makakapunta po tayo doon sa designated, yung iisang lugar, no, na pinangako sa atin ng Panginoon. Hindi lang yon, in chapter 3, verse 11 ng Ephesians, no, tuloy natin. This was according to the eternal purpose that He has realized. Ibig sabihin, nangyari o inalaw ng Panginoon in Christ Jesus our Lord. This is His eternal purpose. Ibig sabihin ng eternal, walang hanggan. Okay? Ano yung eternal purpose ng Panginoon? In whom we have boldness and access with confidence through our faith in Christ. Pagdating ng langit, kung ngayon nahihiya ka, pagdating sa langit, nahihiya ka ba pumasok ng langit? Okay? This is His eternal purpose. Ibig sabihin, whenever we come in the Lord, there is boldness. Meaning, you can speak, you can pray. Sabihin mo yung gusto mo sabihin. I-declare mo openly. Okay? If you have this boldness. Ito yung gusto ng Panginoon. Nakausapin natin siya boldness, with boldness. Hindi yung, Lord, adyang nano. Pero pag dininanak ang adyang nano, ating pangaliwa. Sino dito yung nagpipray, Lord, sana papapangasawa ko. Ito, nakakuha na eh. Diyan mapapangasawa ko yung gwapo, mabait, mapagmahal, mayaman, may takot sa Diyos. Mrs. ko, answered prayer dito eh. Bedad ng 30, Lord, basta gwapo. Basta may trabaho, Lord. At may takot sa Diyos. Tatlo na lang. Pagdating ng 40, hindi kita pinariringgan, ha? Pagdating ng 40, Lord, basta mabait, may takot sa iyo. Pagdating ng 50, Lord, basta lalaki. Taas ng standard. Hindi yan, no? With boldness, ibig sabihin, whenever you pray, isipin mo yung ugnayan nyo sa ating Panginoon. Sa nanay mo ba, o sa tatay mo, hindi ka makapagkwento all out? Kasi kung hindi ka makapagkwento sa tatay mo all out, there is something wrong with your relationship. Hallelujah. Para yung sabi nung anak ko, Nay, 18 years old na po ako. Kailangan ko na po mag-bra. Anak, tumigil ka! Nay naman, 18 years old na ako. Kailan po ba ako magbabra? Anak, tumigil ka. Hindi pwede. Nay! George, tumigil ka. Tawa-tawa kayo, ha? It's relationship. No, kaya, although it's a negative thing, pero we can speak all out sa ating Panginoon if we have this good relationship. Kasi this is His eternal purpose that He has realized in Jesus. This is that made happen in Jesus Christ our Lord. Nangyari yan. In whom we have boldness and access with confidence. Yung access with confidence, meaning, hindi ka na nahihiya. Yung sinasamantala mo yung access. Meaning, we are His children. Itreat tayo ng Panginoon na anak. Hallelujah. Meron ba dito na anak na humingi ng, Tay, nagugutom po ako. Gusto ko po ng pagkain. Meron bang ama dito na, anak, tumigil ka? Ako nga, di pa kumakain eh. Meron bang ama na talagang ganun ang sasabihin? Hindi kaya ilalabas yan, maghahanap ng pagkain. Hallelujah. Palagay niyo, meron ganung ama na mabuting ama. Minsan nga, yung mga magulang, susubo na lang, binibigay pa sa anak eh. Hallelujah. At yung magulang, kaya magtiis sa 5110 na cellphone, pero ang mga anak, hindi. Tama ba? Mga anak, gusto latest. Pero yung mga magulang, kahit walang cellphone, okay lang. Pag Pasko, mga anak, mga bago damit, tinanong niyo ba yung mga magulang niyo, Tay, Nay, ano po yung bago sa inyo? Bagong utang.
Pero if you have this good relationship sa ating Panginoon, kapag meron tayong magnaunay sa ating Panginoon, no, it's our welfare ang nais ng Panginoon ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga we have this access with confidence through our faith in Him. Sa pagtitiwala at paglilingkod natin sa Panginoon. Meaning, binigay natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Kaya nga, no, this is our direct access, no, in Ephesians 2:18 kanina. In Matthew 6, tinuruan po tayo ng Panginoon how to pray. Tinuruan po tayo how to pray, no? Yung pattern ng ating, yung manner ng prayer natin, it's calling God as our Father. Meaning, the Creator of heaven and earth, our Creator, who created your nose, your eyes. No, hirap atang gawin yan. Tatawagin mo ngayon, Father. Tatawagin mo ngayong Ama. Hallelujah. In the Old Testament, ang tawag sa Diyos, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. But right now, we have this direct access, calling Him God as our Father. Hallelujah. No, it's not, but with relationship, of course, kaya nga our Father. It's a personal God na. No, claiming God as our Father. No, kaya nga Romans 5:1 and 2 said, therefore, since we have been justified through faith, pinawalang sala na, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith, because we have been forgiven, justified, hindi lang yon, binigyan pa tayo ng access ng Panginoon because of the faith that we have into this grace in which we are now stand. And we boast in the hope of the glory of God. Meaning, ito yung inaasahan natin mangyari na magkakaroon tayo ng access sa ating Panginoon. As we have faith, we put our trust in the Lord. In John 10, verse 9, said, I am the door. In other translations, it's gate. I am the gate. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Meaning, this verse 9, it speaks about relationship. Okay. Yung mga sheep, although humahaba po tayo, okay lang na 9 o'clock tayo matatapos? Tapos pagdating sa kalambat na naman. Okay. Itong sinasabing, if anyone enters by me, yung pong mga koral, ginagawang koral sa ilang. Hindi po sa mga koral ng bahay nila. Sa ilang, kasi po may time, dahil po wala pang mga relo ngayon, noon, okay, minsan, hindi po nila matansya kailan yung takip silim. Di ba minsan, may time na hindi natin matansya? No, naglalaba ka, bigla, madilim na pala. Kasi ang dami mong anak, ang dami mo linaban. Okay? Hindi mo matansya. Dito, right now, hindi mo rin matansya, lalo na kapag ganitong buwan. Ngayon, ginagawa ng mga shepherd, tinutuntun nila yung mga sheep fold o yung koral na ginawa para sa mga ginagabi sa daan kasi mas mahirap i-guide yung mga tupa pabalik sa koral sa lugar nila. So meron po silang ginagawa mga koral, minsan sa mga kuweba, na wala na pong gate yon, wala nang pintuan. Para tuloy-tuloy lang po yung mga tupa. Pero may lagusan lang po, nasakto lang po yung isang shepherd kapag humiga. Okay? So yung reason, kaya po ganun yung ginawa nilang design o yung style, para po yung shepherd ang magiging door. Para malalaman niya kung sino yung mga tupang lumalabas. Okay? At kapag nasa labas yung tupa, i-guide na ng shepherd kasi lumabas eh. Ngayon, kapag pumasok, pwede siyang maglabas-pasok kasi nga, meron silang ugnayan doon sa shepherd. Okay. Ngayon, kakain talaga siya. Makakain siya. Kasi nga may ugnayan doon sa shepherd eh. In verse 10, the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. Pero ang pangako ng Panginoon, I come that they may have life and have it abundantly. Okay, kung ang Panginoon ang door sa ating buhay right now, as an our access sa ating Panginoon, asahan mo that you will have abundant life. Ibig sabihin, yung mga kailangan natin, provided ng Diyos. Hallelujah. Ngayon, there's something wrong sa buhay mo kapag hindi nangyayari yan.
Ibig sabihin, wala kang ugnayan sa ating Diyos. Kung mga ibon nga, pinapakain ng Panginoon. Nakakita na kayong ibon na lumilipad, isa lang ang pakpaggamit tapos nakahawak sa tiyan niya dahil gutom na? Meron ba? Meron bang ibon na nasa traffic light, nangihingi? Pero they are being fed by God. Hallelujah. Sabi nga ni David, mula nung bata ako hanggang ngayon matanda na ako, pero wala pa akong nakita lingkod ng Diyos na namalimos ng tinapay. So there's something wrong, kapatid, kapag hindi mo nararanasan yan. Dahil pinangako na ng Panginoon. Amen? Sabi rin ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. He is only the way. No, He is not one of the ways. Tignan niyo po, I am the way. Hindi niya sinabing I am a way. The word is the only. Okay? Ngayon, kung hindi totoong na si Jesus is the only way, hindi rin siya pwedeng pagkatiwalaan. Kasi sabi niya, the truth. So kung hindi siya yung daan lang nakakaisa-isa, hindi mo siya pwedeng pagkatiwalaan. Tama? Kung hindi siya totoong daan, na tanging daan. Okay? Pero He is the only way na binanggit din sa atin ng Panginoon sa Ephesians kanina. Okay? In 1 John 2:22-23, who is the liar? Huwag mo tingnan yung katabi mo. Ito, pag panoorin mo o pakinggan mo. It is whoever who denies that Jesus is the Christ, such a person is the Antichrist, deny the Father and the Son. So you are a liar. Okay? Hindi lang yon. No one who denies the Son has the Father. Whoever acknowledges the Son has the Father. So kung ina-acknowledge mo si Jesus, you are with the Father. If you acknowledge the Father, you are with the Son. Iisa lang po kasi yan. Amen. Amen. Kaya nga sabi ng ng Acts kanina, I baptize you in the name of Jesus. Na sinambit ng Panginoon in Matthew 28:19, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hindi sinabi sa Acts na sinabing, ay mali yan, Peter. Dapat in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. No. Kaya nga the name, there is only one name that we can be saved in Acts 4:12. And that name is Jesus. Kaya nga po kung binaptize kayo in Jesus' name, it's the same as in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kakantindihan po tayo? Dahil kung hindi mo kiniklaim yan, then you are called a liar. Na sinasabi mo meron kang Diyos Ama pero wala kang Diyos Anak, you are a liar. Hallelujah. Mas powerful ang tatay. Sino masabi sa iyo? There is only one name given that we must kneel before Him. And that is the name Jesus. The highest name na ibinigay sa atin ng Ama, ng ating Diyos. Amen? And John 14:13-14 said, you can ask anything in my name and I will do it. So the Son will bring glory to the Father. Alam niyo po, kapag tayo ay nananalangin sa pamagitan ng ating Diyos, Anak, sa ating Panginoon, kaligayahan niya na sagutin ang panalangin natin. Amen? Totoo yan, Pastor? May prerequisite po yan. Hindi yan basta-basta anything. Sabi anything eh. Mamaya, huwag kang mag-alala. No, huwag kang magmadali. Okay. Yes, you may ask anything in my name and I will do it. Pangako ng Panginoon. Okay. Sabi niya sa John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you as so that you might go and bear fruit that will last. Tingnan mo. And whatever you ask in my name, the Father will give you. Okay. Sinabi nito, but I chose you and appointed you that you may go and bear fruit. Ano po yung fruit dito that will last? These are souls. Okay. So may requirement. Yung mga sumusunod sa ating Panginoon, yung nagpapagamit sa ating Panginoon, you may ask in my name, the Father will give you. Kaya maraming mga Kristiyanong hindi tinutugon ng Panginoon ang kanilang panalangin dahil hindi naman sila gumagawa para sa ubasan ng Panginoon.
Ba't ganyan ang tingin niyo sa akin? Pinoprovide ng Panginoon ang pangangailangan, especially yung mga lumalakad sa nais ng Panginoon. And our mandate is to make disciples of fruit that will last. Hindi lang po yan. In 1 John 5:13, I write this to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything, eto na, binigyan na ng definition yung anything, according to His will, He hears us. According to His will. Kaya nga yung mga naglilingkod sa ating Panginoon, nagpapagamit, nag-share ng salita ng Panginoon, they are being provided by the Lord, yung mga panalangin nila, that it pleases God. And that is according to His will. Hallelujah. Sino dito yung tuwang-tuwa na pasalubungan yung anak na wala namang ginawa sa bahay kundi mag-ML? Mag-computer. Di po ba tuwang-tuwa po tayong magbigay ng pasalubong sa ating mga anak, yung mga anak nating sumusunod sa atin? Hallelujah. Although hindi ko sinasabing magkaroon tayong favoritism, but it's to discipline our children na sumunod po sa atin. Pero kaluguran ng magulang ang magbigay sa kanyang anak, lalong-lalo na yung mga sumusunod sa kanya. Hallelujah. Kaluguran din ng ating Diyos na tayo po ay pagpalain sa mga pagsunod natin sa ating Panginoon. Kaya nga, if you believe in the name of Jesus, you will be confident to pray that God about anything according to His will. Amen. Alam niyo, ang Panginoon, di po yan yung Diyos na parang pinanguhula mo lang. Minsan, linilimit pa natin, Lord, adyang gawaya mong nepo. Alam niyo kung ang Panginoon ay mayaman? Alam niyo po ba ang Panginoon ay mayaman? Palagay niyo, kagustuhan niya na tayo bigyan lang ng mga ordinaryong bagay. Pero ito lang, yun lang talaga ang ibibigay ng Panginoon kapag yun ang sinambit mo. Nilimit mo ang Panginoon. Kaya nga, whenever we pray, let your will be done. Not my will, but your will be done. Yes, sabihin mo yung prayer request mo, but isunod mo, Lord, not my will, but let your will be done. Hallelujah. Amen? The name of Jesus, the most powerful name, and we have authority in His name. Meron tayong otoridad using His name. Binigay po sa atin ng Panginoon yan. Di po ba, meron tayo tinatawag na special power of attorney? Meron yung authority na binibigay natin sa isang attorney na gumawa. Halimbawa, meron kang property, nais mo ang yung attorney mo, yung lawyer mo ang magbenta, bibigyan mo siya ng special power of attorney for that purpose. Pero may tinatawag din na general power of attorney. Ibig sabihin, kahit ano pwedeng gawin. Pwede siya mag-decide para sa'yo. Pag sinabing general power of attorney, tayo po, binigyan ng otoridad ng Panginoon. And we can enjoy that authority in Jesus' name kapag po tayo patuloy na sumunod sa ating Panginoon. Sabi po ng Matthew 16:19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Ibig sabihin, kaya mong igapos yung gawa ng kaaway at yun din ang gagawin ng langit. Kaya nga, everyday, kailangan po natin yung binding and loosing. Ibabound natin, o itatali natin yung gawa ng kaaway sa buhay natin para hindi siya makakilos. At pakikilusin natin, bibigyan natin, ilulus natin yung kapangyarihan ng Santong Espiritu sa buhay natin. Hallelujah. And we need to do it every day. Dahil makulit, ang pinakamagandang attitude ng demonyo ay yung kakulitan. So kung makulit siya, maging makulit ka rin. Amen. Hindi po tayo talunan. We are actually victorious. Kailangan lang tayong tumayo.
Kaya nga, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loose in heaven. Tignan niyo po yung ugnayan, yung earth at yung heaven. Meaning, sa mga nagde-declare dito, yung mga may ugnayan sa ating Panginoon. Kaya nga, yung authority that we can use His name, kailangan po check nyo yung relasyon. Hindi yan basta-basta ginagawa. No? Just like the 7 sons of Sceva sa Acts, sabi nila, in Jesus' name, come out. Okay? Hindi lang po ganun yung sinasabi nila. In Jesus' name, whom Paul is preaching, go out. Okay? Walang ugnayan eh. Kaya nga sinasambit na lang yung merong ugnayan sa Diyos, si Paul. Pero sabi ng demonyo, isang demonyo lang 7 lalaki to. I know Jesus. I know Paul. Who are you? Kaya kung wala kang ugnayan sa ating Panginoon, actually wala kang power and authority or wala kang authority to use the name of Jesus. Kaya nga ang ginawa ng demonyo, power yung 7, hinubaran. Binugbog, hinubaran. Nagtatakbong hubad-hubad. Gusto niyo yan? Paglaruan lang kayo ng demonyo. Hallelujah. Kaya nga, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loose in heaven. Hallelujah. Sabi rin ng Matthew 28, Jesus came to them. In Matthew 16, hindi pa po nag-resurrect si Jesus dyan. Pero pagdating ng 28, nag-resurrect na po ang Panginoon. Kaya sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me, says the Lord. Therefore, meron na akong otoridad sa langit, mula sa langit hanggang dito sa lupa. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of this age. Okay? Meron na siyang authority, kaya nga, go therefore. No? Ibig sabihin, tagumpay ako, kayong mga anak ko, sumugod kayo dahil tagumpay din kayo. Dahil matagumpay na po tayo, kailangan lang po tayong tumayo, humarap. Kailangan po tayong tumayo at humarap sa kalaban dahil tagumpay na po tayo. Amen. Hindi po tayo tulunan. Kaya nga we have this confidence. Kailangan may courage po tayo, may tapang po tayong marap sa demonyo dahil makapangyarihan po ang ating Panginoon at nanalo na po siya. Kaya nga, isa ring patunay na kailangan po tayong maging matapang because the Lord said, I am with you always. Hindi po tayo iiwanan ng Panginoon. Amen. Kaya nga we have this authority to use His name. In Mark 16, ito rin po, no? Ibang scenario din po ito. Although the same event, pero ibang pagkakasulat. Sabi po ni Mark, go into all the world. Ito po, ascension na po ito. Nag-resurrect na po rin po ang Panginoon dito. This is His last instruction bago po siya mag-ascend sa langit. Go into all the world and preach the gospel to all nations. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Dala po natin yung kaligtasan. Dala po natin yung pangalan na nagliligtas. Kaya nga po kapag nangaral po tayo, wag po tayo mahiya dahil yung pangalan na yan ay nakapakapangyarihan. Hindi po yan talunan na pangalan. Dahil yan pong pangalan na yan ang nagbibigay kaligtasan sa bawat isa. Kaya hindi po tayo dapat matakot at mawalan ng tapang. Okay? In 17, these signs, okay, pag sinabing signs, ito yung mga indikasyon na pointing Jesus, will accompany who believe. Ito yung mga naniniwala sa ating Panginoon. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. Kaya nga po lahat ng Kristiyano po, mga sa ating nag-speak po ng bagong wika yan. We need to desire it para empower po tayo ng Panginoon, para gamitin ng Panginoon sa kanyang ubasan. They will pick up snakes with their hands and they will drink deadly poison. It will not hurt them at all. Although this is literal and figurative. Pero sinasabi ko right now, no, yung iba kasi, china-challenge ng Diyos eh. Sinabi, pag humawak ako ng deadly snakes or venomous snakes, hindi ako mapapano, hindi ako mamamatay. Kaya hinawakan, yung cobra hinawakan, patay.
Yan po, ito. Yung pong pangako nito, ito po yung mga sumusunod lang sa Panginoon. No, sabi niya, go into all the world and preach the gospel to all nations. Kapag ginagamit ka ng Panginoon, using His name to declare His word, pipigilan ka ng demonyo. Di ba kanina may pumigil na sa inyo? Huwag ka mag-church! Meron di ba? Okay, pipigilan ka. Okay, gagawin niya, itatrap ka niya. Okay? Maaring makakasalubong ka ng deadly mosquito. Makakaranas ka ng deadly snakes. Pero hindi ka mapapano, iingatan ka ng Panginoon. Just like Paul, kinagat siya ng viper. Alam mo yung viper? Yung pag umuulan? Ay, viper pala yun. Yung viper, yung ulupong, no? Yung venomous snake, kahit maliit yan, nakakapatay. Pero ang ginawa lang ni Pablo, sinyek lang sa apoy. Namatay yung viper, pero si Pablo, buhay. Iingatan ka ng Panginoon. Huwag kang yung basta-basta iinom ng muriatic acid. Patay ka dyan, kapatid. Pero kung ang demonyo, bibigyan ka ng inumin ng muriatic acid na hindi mo alam, dahil gusto ka lang pigilan ng demonyo, hindi ka mamamatay ka ba, iingatan ka ng Panginoon. Hallelujah. Okay? It will not hurt them at all. They will place their hands on the sick people. Kaya nga, tayo po ay nagbibigay ng buhay. We have the source of life. At tayo po ay nagbibigay ng buhay. Alam niyo po, yung karamdaman, hindi po galing sa Diyos yan. Galing sa demonyo yan. We can actually destroy it. Kaya nga, wag po kayong panghinaan ng loob na i-lay hands po yung may sakit, lalong-lalo na yung mahal nyo sa buhay. Declare it in Jesus' name. Wag po kayong mahiya. Because there is power in using the name of Jesus. Hallelujah. And they will get well. Hallelujah. Amen? And this is, of course, hindi lang po tayo magkasya doon sa bagong power na yan. Okay? Ito po. In Luke 10:17, the 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven, and I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome the power of the enemy. Nothing will harm you. But, sabi po ng verse 20, however, do not rejoice that spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Wag lang po tayong magkasya at matuwa na meron tayong bagong kapangyarihan na galing sa Diyos. Matuwa po tayo dahil ginagamit po tayo ng Panginoon dahil meron tayong magandang ugnayan sa Kanya. Because our names are already written in heaven. Sabi po ng James, God opposes the proud. Hindi po pinagyayabang ang salita, ang kapangyarihan ng galing sa ating Panginoon. Yes, sa demonyo, oo. Pero sa tao, ginagamit tayo ng Panginoon to make us humble. That without God, we cannot do it. Nothing. That without God, we can do nothing. Amen. Kaya nga po, i-desire natin that kaya po tayong gamitin ng Panginoon for His glory. Verse 2:8, mag-focus po tayo sa giver ng authority ng ating Panginoon. Mag-focus po tayo sa ating Panginoon. We can overcome all the powers of the enemy if we confidently use the power of the name of Jesus. Amen. Dalawa na pong power ang binibigay sa atin ng Panginoon right now. The power of His Word and the powerful name of Jesus. Amen. The powerful name of Jesus, the name Jesus is the most powerful name. We can have salvation in His name, access to the Father, and authority in His name. In Psalms 5 says, but let all who take refuge in you be glad. Yung take refuge, ito yung nagtiwala sa ating Panginoon. Yung nagbigay ng buhay nila sa ating Panginoon. Magalak. Let them ever sing for joy. Alam nyo, yung iba, baring marang pinagtatawanan tayo kapag nakakita sila ng live natin, pinapanood ng live stream natin, no, sa Righteous TV. No, yung mga worship leaders natin, they sing, they dance, they clap. Masisira lang yata buntok. Pero okay lang, nasira ang ulo natin for the glory of God.
kesa yung siraulo because of drugs. Okay lang na sabihin siraulo tayo because we are serving God. Amen? Spread your protection over them, that those who love, ibig sabihin, who give this importance, yung love, your name may rejoice in you. This is the reason why whenever we are worshiping God in this place, it's all out. It's with all our might. Just like David, when the Ark of the Covenant is about to enter in the city of Jerusalem, in the city of David, and David danced with all his might. Why? Kasi alam niya kung ano yung kagandahan ng presensya ng Panginoon na sumasa kanila. Alam niya yung kagandahan ng merong Kristo na nanangan at nandoon sa siyudad nila. And right now, in the New Testament, this Christ, His Holy Spirit dwells in us. Kaya nga, there's something wrong with you whenever you worship God in a small way. There's something wrong with your worship when you do not rejoice whenever you come in this place. May problema, kapatid. But if you know your relationship with God, with Jesus, I believe wala pong magpupuri sa Panginoon ng medya-medya lang. I believe walang magre-reserve na kanilang energy to worship the Lord dahil meron pa silang gagawin afterwards. Ito na sasabihin ko sa inyo, the more you give your strength, your energy in worshiping the Lord will empower you. The more you will have strength to do the next thing. Hallelujah. The more you entrust yourself to God, the more you are being empowered by God. Hallelujah. Then in verse 12 said, surely, Lord, you bless the righteous. Why we are righteous? Because we love the name of Jesus. And when we love the name of Jesus, we have this good relationship. And because we have this relationship, we are doing what the Lord wants us to do. Kaya nga, surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with favor, with a shield. Or with, alam niyo, shield is not a small shield. Ang sinasabi ng Panginoon, as you are being used by God, merong shield of protection sa harapan. Kung tatanungin nyo, kumusta yung likuran? God is on our back. Nasa likod si Lord. At binabantayan tayo 24/7. Hallelujah. Yes, 24/7. Yes, may mga pagkakataon nasasaktan ka, pero inaalaw ng Panginoon para ma-evaluate mo, para maisip mo kung gaano ka-powerful si Lord na pinaranas lang yung isang maliit na sakit. Pero He take everything on the cross. Hindi na niya inalaw para sa atin na bumuhat ng krus para ipako tayo sa krus. Siya na. Kaya nga, this is the truth. You surround them with your favor as with a shield. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon empty-handed. Hindi tayo basta-basta iiwanan ng Panginoon. He is the truth. He is the truth. Yung tanging sinasabi niya, tanging nababasa natin through the written word of God, they are the truth. Is the truth. Hallelujah. Let us continue to love and honor the name of Jesus to experience His favor every day. It's every day. This is not once in a while. It's 24/7 as we honor, as we love God.